Jaran! Yan po ang ating kimchi na ginawa ng isang araw. Medyo successful yung ginawa natin ngayon, kaya simulan na natin sa paghuhugas ng ating mga utensils at mga gagamitin at gulay. So yung ganyan kadami guys, 4 kilos yan. So hugasan ko na yung lababo kasi dyan na tayo maghuhugas ng ating gulay. So hugasan muna natin yan. Yung mga ganun kadami, 4 kilos yan sa palengke ko lang nabili. So maganda sana kung nasa Baguio tayo or sa mga mas murang mapagkukunan. Pero sa ganyan marami na yung magagawa natin na kimchi. So hinati ko lang siya sa gitna para manuot yung tubig at mahugasan natin ng maayos. So sa gitna siya, then nililublob ko lang siya sa tubig sa lababo. Then hinugasan ko lang siya ng todo-todo para matanggal yung mga impurity at yung pinaka matigas na parte ng lettuce. Then after nyan, hinugasan ko na rin, nilinis ko ng ating working area kasi medyo maliit lang ang ating working area. Then after that, nagkuha na ako ng tubig ready para sa ating lalagyan ng asin. So dyan, mga 2 lang siguro or 3, depende, para malublob lang talaga natin ang lahat ng gulay na pinaghahati-hati at hinugasan na natin. Then pag nakatansya na tayo ng tubig, lagyan na natin siya ng asin. Yung dami ng asin, depende na lang sa inyo guys. Wala naman yan kasi hugasan din naman yan natin after. So, mas maraming asin mas maganda para matanggal yung mga uod at yung mga madudumi. So, yan yung pang disinfect na lang natin kasi pangtanggal ang sodium or salt ng mga pesticides or mga kung ano man mga naka-attach dyan. So, isa siya sa pang-detox ng ating gulay. So, nilagyan ko na rin ng asin ang bawat isa kasi bago natin siya ilublob sa pinatunaw na asin, mismo yung asin ay lalagay natin sa mga leaves. Yan, ipasok natin yan sa ganyan, ibubuka lang natin and then ipapasok-pasok sa gitna ang ating asin. Then, dapat equally distributed yung asin para manuot talaga sa loob and make sure nakalublob lahat. Ayan, kaya dinagdagan ko siya ng tubig guys para nakalublob lahat. And then, isit aside lang natin yan siguro mga 45 minutes or 1 hour. Mas maganda, matagal buong araw guys yan. Pero sa ginawa ko, yan, tatabi ko lang yan ng mga 1 hour kasi bibili pa ako ng mga gagamitin nating ingredients. But so far, mga after 1 hour, yan yung itsura niya. Medyo lumambot siya. Yung dating crispy na lettuce na mga dahon ay lalambot na siya. Then, while ibabad ko ulit siya para baligtarin natin yun, then, nagkaroon ako ng time para pumunta sa Korean supermarket or para kahit saan makabili tayo ng Korean chili powder. Then, yung ganyan kadami guys, 125 yan. Dito sa malapit namin. So sa ganyan kadami guys, 125 yan. Kaya naman pumunta ako sa pinakamalapit pang supermarket. Hindi na ako, para lang maghanap ng iba pang Korean na product. Pero bumalik din ako kasi wala akong mahanap. Pero may tinda rin silang ganyan dami na Korean, 125 yung ganyan. Korean kimchi na rin yan guys. Pero ako, magluluto ako sa bahay. So pagdating ko, nagsalang na agad ako ng ating puree or lugaw. Yan, siguro ganyan kadami lang na tubig. And then, ito yung mga nabili ko sa supermarket, guys. Sa supermarket yan, hindi yan sa Korean store. Yan, chili powder na 2. And meron tayong chili powder na brown yan. And then, para chili flakes at sesame seed. Yung sesame seed guys, pang ano lang, pampabango lang yan. And then, bumalik ako doon sa Korean store, binili ko na rin ng 2. So, 125, so that's 250. So, namamahalan talaga ako kasi, alam mo yun, mas mamura pa sa ibang Korean store. Pero yun lang kasi ang nahanap ko. Then, bumili na ako ng mga ganitong gulay or mga sibuyas na malalaki at yung maliliit. And then, bumili na rin ako ng carrots. Siguro mga 3.
apat, ganyan. Pens luya, ganyan kadami. Mahilig kasi ako sa luya, guys, talaga. More maanghang talaga yung gagawin talaga natin. And then, dire-diretso lang ang pag-unpack natin ng ating mga binili na may sibuyas na yung malaki, puti, and then labanos. Yan. So, lahat yan. Din bumili ako ng glutinous rice or malagkit na para gagawin nating lugaw. So, yon malagkit na dinurog na rice yun, guys, ha. Kung wala kayong dinurog na rice or glutinous rice, pwede kayo ng mga starch, corn starch, ganyan. Yun lang, ang goal lang naman natin is magkaroon ng lugaw na para ganyan or we call it puree. And then, set aside lang natin yan. Lutuin lang natin siya hanggat medyo lumapot. And then, pag medyo lumapot na at alam mong luto na, lagyan natin siya ng kunting asukal. Ganyan kadami, pwede na, pero tansya lang talaga, guys. Alam mo naman pagluluto, may mga sukatan, pero depende pa rin sa'yo yan. Then, eto, pinaghalo-halo ko siya hanggat maluto mismo ang glutinous rice at medyo equally distributed. Kasi mamumuo yan, guys, ha. Mahinang apoy lang yan, pero tuloy-tuloy yung paghalo kasi para hindi mamumuo. And then, pag medyo luto na at equally na talaga, wala nang pamumuo, ilipat lang natin siya sa basin na may tubig na malamig sa... Ibabad lang natin siya doon, yan, ganyan kalamig, para bumaba yung temperature, para ready na siya mamaya. And then, iset aside lang natin. So, while isiset aside natin para lumamig ang ating puree or lugaw, so, pinaghanda ko na yung ating mga pampapabango. So, ito, ganyan kadami. Siguro mga 4 siguro. Alam ko, inubos ko lahat yan kasi sabi ko, lahat naman ang bibilin ko ngayon para naman sa kimchi. So, inubos ko na lahat yan. Hindi ko na tinira pa kung saan man gagamiting pangluto. Pero inubos ko ganyan kadami, guys. Ano na ginawa ko, hindi ko na siya dinikdik kasi napapagod ako. Pati yung sibuyas, hinalo-halo ko na sibuyas na puti. Finod processor ko na or binlender. Kahit ganyan. So, parang naging puree na rin siya, kung tituusin nyo. Pero hindi yan lugaw, guys, ha. Yun yung ginawa nating food processor. Nilagay natin doon at binlend ang sibuyas at bawang. Kasi at the end of the day, paghalo-haluin lang din naman natin talaga lahat yan. It really depends on you kung square-square or paghiwa-hiwa. Pero sa akin, napagod na ako sa kakahiwa, kaya binlender ko na din. So, nilinis ko na rin to, guys. Ito yung ginger or luya. Yan, nilinis ko muna siya. Then, sabi ko, hihiwain ko. And then, sabi ko, i-blender ko na din para mas, alam mo yun, walang buo-buo kapag kinain kasi maanghang yung ganito kapag, hiniwa-hiwa ko muna siya bago ko siya ilagay sa blender para hindi na masyadong masira ang ating blender. Lalo na yung mga, yung hindi naman powerful na blender talaga. Hindi talaga siya pang food processor. Yung sa akin kasi pang shake lang yan. Nilagyan ko ng soy sauce or yung patis pala, guys. Fish sauce ang tawag dyan. Fish sauce or patis, and then pinagsama-sama. Diyan ko na tinimplahan, guys. Diyan ko na siya tinimpla. And then para ma-blend. And then ayan, binlend lang. Yan, inalog-alog ko para maano yung liquid at blend talaga siya lahat. And then, ayan na yung finished product natin ng ating pampabango. Yan, medyo puree ha, parang lugaw na yan. Pero yung lugaw kanina at tinabi lang natin yun. So, ihahalo natin yan maya-maya lahat-lahat. Ngayon, tinadtad ko yung sibuyas na maliliit. And then, yung sibuyas na malalaki. Hinalo ko pati yung ugat, guys, kasi to start with, kakainin, gulay din naman yan eh. Sayang kasi tapos pinaghati-hati ko. Yung kanina, pinagtadtad ko na maliliit, ito naman mahahaba. Depende sa style nyo yan, guys, kung yung pagkain nyo gusto maramdaman nyo yung mahahaba or gusto nyo maliliit. Depende na yan sa inyo. Walang mali, walang tama, basta masarap. Yun, tapos yung dahon sa labanos, sinama ko na kasi nga sayang. Binayaran mo rin yan at the end of the day, kasama yun sa kilo. Pero pag yung ibang gulay na hindi pwedeng ganun ang gawin ha, pero ito pwede kasi yung dahon na yan kainin eh. Yan. So pinaghati-hati ko muna na mahahaba yung iba para medyo may ibang texture naman, and then the rest ginanyan ko. Yan. Pero at the end of the day, give up din ako kasi parang ang tagal lang ganyan. Pero at least, 'di ba, sana pala pwede din namang i-blend yan eh.
Ayan, tinatag ko yung iba pahaba para may medyo maramdaman pa rin natin yung mahahaba kapag kinain natin. And then yan, pahaba din siya. Para lang kumulay, yan, magkaroon lang tayo ng gulay na mahahaba talaga na iba yung kulay para mag-pop up at medyo appetizing kasi more red, orange na ganong color tone kasi appetizing siya tingnan eh. Pero pwedeng walang carrots. Pero ito, mas maganda, mas meron. Ayun, ayan. Pag tinatad ko siya, ni-square ko na para iba-ibang hugis. And then, i-blend ko pala. Nakapag-decisionan ko na i-blend ko kasi sa parang di naman kasi ako kumakain ng carrots talaga. Kapag buo-buo, kasi alam mo yung carrots na hilaw, hindi talaga, alam mo na, hindi tayo mahilig sa gulay, kaya ginawa nga natin kimchi yan eh. So, yun. Sabi ko, i-blend na lang din natin yun kasi so far, meron na rin naman ako mahahaba at mga square na hinalo doon sa taas. And then the rest, i-blend natin yan para medyo parang magiging pula pa rin siya. Then yan na yung finished product, parang kulay orange. Parang, yan, ganyan siya kadurog. And then, meron pa rin akong isang hindi naubos pala guys. Ayan. Parang feeling ko, tatarin ko na lang yata yan. Tapos, ilagay ko na lang sa lahat-lahat. Pag halu-haluin na yan ng lahat guys. Basta lahat edible, hindi nakakalason. Pag halu-haluin na, walang tama sa paghiwa at depende yan sa style nyo. If it's time consuming, gawin nyo yung blender. Kapag gusto, maraming may tagahiwa sa bahay nyo, pwede nyong iba-ibang hugis para kung gusto nyo paninda. Pero pag sa home consumption lang naman, kahit ganun, pwede na yun. Tapos hinugasan ko na 3 times ang ating na babad sa asin. Guys, 3 beses, kung pwede 4, tanggalin nyo ang asin para hindi maalat. Okay? Tanggalin lahat. Kung gusto nyo 5 beses nyo hugasan, pwede. Then, iyan na yung ating gulay or lettuce na nababad after 3 hours na sa salt. And then, ready na kung paghalu-haluin lahat. Ayan. So, hinalo ko na yung fish sauce. Tapos, bumili rin ako ng bagoong. So, that's fish paste or shrimp paste pala ang tawag dyan. Yan. Maganda rin yan guys para sumarap at yung fermented shrimp kasi yan eh. So, nakakatulong siya para pang-ferment din doon or pagburo doon sa gulay. Then, pinaghalo-halo ko na lahat yung makukulay. Then, hinalo ko na rin yung mga chili. Actually, dapat paprika. Pwede rin siyang lagyan eh. Yan. Yung Korean na chili, mas mapula siya kumpara kasi sa ibang chili powder. Yan, yung Korean chili powder na yan, nakakapula talaga. And nilagyan natin ng kuting asukal para mabalance yung fish sauce at yung alat nung shrimp paste. And then, sa sobrang paghalo-halo ko lahat guys ng ating sauce, may sobra siya. So, pwede natin siyang gawin kimchi sauce in the future. Or pwede siyang panggisa, pangtimpla. For future use, kaya yan yung naitabi natin on the top of gagamitin natin mamaya. Ayan, tapos pinagsama-sama ko lang siya lahat guys. Lahat equally distribute, ipasok lahat. And then yung iba kasi guys, hindi na nila ginugupit. Ayan, yung buong flake ng dahon, hindi nila ginugupit. Ako ginugupit ko kasi para yung bite size lang siya. Para hindi naman masyadong buong dahon ang kakainin mo tsaka mo palang gugupitin kapag kakainin mo. Kaya ginupit ko na siya pero pag paninda, pag nagpanood yung Korean talaga na mga preparation, hindi sila ginugupit. Pero so far ginugupit natin yan para magkasya sa mga plasticware or mga glassware, garapon, yan. Sinecure ko na lahat guys. Dapat walang hangin na papasok diyan. Mas masarap kapag i-ref natin yan ng 24 hours saka natin i-consume. So ito na lahat ang finished product plus yung extra sauce na hindi ko ginamit na magagamit in the future. Then titikman natin siya after 1 hour na nasa ref. Ito na yung finished product. Tingnan nyo, pang kimchi na talaga siya guys. First time kong gawin talaga to guys. First time in my life na curious lang ako kakapanood ng YouTube, and then alam mo na pag kumain ka ng sangyup, makikita lang natin siya. Pero wala akong kahilig-hilig sa kimchi talaga guys. Tinry ko lang magluto
At unti-unti ko na lang siyang nasarap, nagustuhan later on, na parang hinahanap-hanap and good for digestive system. Of course, healthy. Ito yung pinaka-healthy na pagkain talaga. So, i-ref mo siya guys, abot ng 3 months or 6 months, lalo na kapag hindi binubuksan. Super sarap. There, thank you so much for watching guys.